Arestado ang isang lalaki matapos magpanggap umanong pulis sa Taguig. Ang lalaki nabuking matapos reklamo ng isang babaeng tinakot niya matapos siyang singilin ng utang. Balitang hatid ni Bam Alegre, exclusive. Arestado ang lalaking ito sa barangay Comembo, Taguig kagabi na nagpanggap daw na pulis. Inireklamo siya ng isang babae matapos umano siya manutok ng baril. Base sa investigasyon, ayaw magbayad ang suspect sa utang niyang 20,000 pesos sa babae. Sinindak daw niya ang biktima at nagpakilala raw na pulis. Nagsumbong ang biktima sa pinakamalapit na police outpost. Nang kumprontahin ng lalaki ng mga totoong pulis, doon na nagkaalaman. Nung pinuntahan naman ng mga kapulisan natin, naka-jacket pa siya ng pulis. Uniform na jacket ng pulis with police markings and may radyo pa, So pagkatapos nga nung makita na naka-pulis na jacket siya, tinanong siya ng tropa. At hiningihan siya ng ID, nagpakilala, tinanong siya kung pulis ka ba talaga. Nagpakilala siya, sabi niya pulis daw siya. So nung hiningihan naman na siya ng documents like the ID, PNP ID, wala siyang maipakita. So sa katagalan, umamin din siya, sir, hindi po ako pulis. Nang inspeksyon din siya malapit kung saan siya nakatira, nakuha ng lalaki ng handgun na walang sapat na papeles na magpapatunay na ito'y lisensyado, pati isang sachet ng hinihinalang shabu. Depensa ng suspect, ang tanging pagkakamali lang niya magsuot ng jacket na may police markings. Hindi raw siya nagpapakilalang pulis. Itinanggi niya rin kanya ang nakuhang kontrabando. Kaya sabi ko sa kanila, drug test tayo ngayon. Kung positive ako, sige. Pangit naman na pagdating sa police station. Lapag yung baril at saka yung droga. Hindi naman tama yun. Nakatakdang isa ilalim sa inquest proceeding ang suspect na nahaharap sa patong-patong na reklamo. Kakasuna lang po natin siya ng usurpation of authority. And kasi nga, wearing uniform, nagpapakilala siyang police, may badge pa nga, and then isa illegal possession of firearms, Article 10591 with Article 9165 for illegal possession of dangerous drugs. Bam Alegre, nagbabalita para sa GMA Integrated News. Nag-inspeksyon sa Port of Manila ang Customs, Department of Agriculture at DOH sa mga container van na may lamang BIS-declared agricultural products. May ulat on the spot si Oscar Oida. Oscar! Yes, Rafi, aabot nga sa mahigit 34 na milyong pisong halaga ng sinasabing misdeclared agricultural products ang nasabat ng Bureau of Customs sa Port of Manila nitong Hunyo. At kanina nga ay binuksan at ininspeksyon ang 6 na container van na kinilalagyan ng mga nasabing kontrabando. Sa pangunguna yan ni Agriculture Secretary Francisco Chu Laurel Jr., Customs Assistant Commissioner Attorney Vincent Marunilla at Health Secretary Ted Herbosa. Ang mga ito ay pawang mga shipment umano mula pa sa China at idineklara bilang mantou, egg noodles at kimchi. Pero cover lang daw pala ito pagkat karamihan pala sa mga laman ay red onions, white onions at frozen mackerel. Batay sa estimate ng Department of Agriculture, 10.2 million ang halaga ng red onions, 3.8 million pesos naman sa white onions at lampas sa 20 million pesos sa frozen mackerel. Ang pagkakasabat umano sa mga kontrabando ay patunay na buo umano ang determinasyon ng mga ahensya ng gobyerno na supilin ang smuggling at ipagtanggol ang kabuhayan ng mga lokal na magsasaka. Pananagutin umano ang mga nasa likod nito. Rafi? Maraming salamat, Oscar Oida. Nasundan po muli ngayong Hulyo ang rollback sa LPG. Magkano nga ba? Piso po kada kilo ang bawas presyo sa LPG ng Petron at Solane. Ibig sabihin po niyan, 11 pesos ang tapya sa kada tangke na karaniwang tumitimbang ng 11 kilo. Sa Metro Manila, pumapalo ngayon sa mahigit 800 pesos hanggang halos 1,100 pesos ang presyo ng kada tangke. Yan na ang ikalimang sunod-sunod na buwan ng rollback sa presyo ng LPG.
Wala pong bagyo ha, pero ilang lugar sa Central at Southern Luzon ang binaha dahil sa walang tigil na ulan. Balitang hatid ni EJ Gomez. Mabagal ang daloy ng trapiko sa Almeda Highway sa Naga, Camarines Sur. Baha kasi sa kalsada dahil sa malakas na pag-ulan. Tuloy-tuloy raw ang pag-ulan doon ng 2 oras kaya mabilis na binaha ang lungsod. Sa Iriga, Camarines Sur, abot baywang ang baha matapos sa pag-ulan na tumagal ng halos 1 oras. Humupa na ang ulan pero mataas pa rin ang baha sa lugar. Abot tuhod ang tubig sa Iriga City Sentro. Ganyan din ang eksena sa Lipa, Batangas. Pahirap pang makatawid ang mga maliliit na sasakyan, kaya ang iba nag-U-turn na lang at naghanap ng ibang madaraanan. Ang ibang motorsiklo naman pumarada muna sa gilid ng kalsada at nagpatila. Matinding traffic din ang naging epekto ng pagbaha sa Calamba, Laguna. Hindi kasi madaanan ng ilang lane sa pangunahing kalsada dahil sa tubig. Hindi naman madaanan ng isang spillway sa San Antonio, Quezon dahil din sa baha. Humarang pa roon ng mga sanga ng punong kahoy. Natanggal din kalaunan ng mga nakaharang at nadaraanan na rin ang lugar, ayon sa San Antonio Municipal Disaster Risk Reduction and Management Office. Malakas din ang buhos ng ulan sa Malolos, Bulacan. Naging pahirapan tuloy ang pagbiyahe sa mga motorista lalo't halos zero visibility na sa kalsada. Mabagal din ang daloy ng trapiko roon. Ayon sa Pag-asa, pinaghalong epekto ng trough ng low pressure area at hanging habagat ang nagpaulan sa Southern Luzon. Localized thunderstorm naman ang nagpaulan sa Bulacan. EJ Gomez, nagbabalita para sa GMA Integrated News. Sabi po ng Pag-asa, tumaas ang tsansa maging bagyo ng binabantayang low pressure area malapit sa Central Luzon. Namataan yan 545 kilometers silangan ng Kasiguran, Aurora. Kung sakaling maging bagyo, tatawagin niyang Bagyong Bising. Sa ngayon, nagpapaulan na ang trough o extension ng nasabing LPA sa Bicol Region, Isabela, Quirino, Aurora at Quezon Province. Habang malaking bahagi ng bansa, kasama na po ang Metro Manila, ang uulanin pa rin dahil naman sa hanging habagat. Base sa rainfall forecast ng Metro Weather, posible ang ulan sa mga susunod na oras sa halos buong bansa. May mga heavy to intense rains na maaaring magpabaha o magdulot ng landslide. Mga kapuso, 2 o kaya 3 bagyong posibleng mamuo o pumasok sa Philippine Area of Responsibility ngayong Hulyo. Ayon sa Pag-asa, may tsansa itong maglandfall sa Visayas, Central Luzon o kaya dumaan malapit sa Batanes. May tsansa rin namang lumihis ang potensyal na bagyo pero inaasang magpapalakas ito sa habagat. Pinaghahanda pa rin sa banta ng baha dulot ng high tide ang ilang taga-Kamanava. Ayon sa Malabon LGU, asahan po ang 1.50 meters na pagtaas ng tubig bandang 2:27 mamayang hapon.